Sabi nila, ang pag-ibig ay hindi pinipili kung nasaan ka, kundi kung kanino ka nakatadhana. Pero paano kung ang tadhana mo ay matatagpuan mo sa isang lugar na hindi mo akalaing magiging tahanan mo? Mula sa marangyang buhay na punong tanikala, hanggang sa isang tagong mundo kung saan ang katotohanan ay mas matalas pa sa kutsilyo. Tunghayan natin ang kwento ni Andrea, isang babaeng tumakas sa kanyang nakaraan para hanapin ang kanyang hinaharap sa mga bisik ng isang lalaking akala niya ay gulo lang ang dala, ngunit siya palang magiging mundo niya. Tumakas si Andrea sa poder ng kanyang mamagulang nang malaman niyang bala nang maitong ipakasal siya sa 50 anyos na lalaki. Sa kanyang pagtakas, ay nakatakpo niya ang basagularong si Andy, niligtas niya ito sa mga nakaaway nitong humahabol rito. Kinupkop siya nito at pinatira sa isang mahirap na komunidad. Ang akala niya ay isa lamang itong mahirap na mamamayan, pero namangha siya nang malaman niyang milyonaryo pala ito. Kaya ba siya nitong tulungan sa problemang kanyang tinatakasan? O hahayaan siya nitong may kasal na nga lamang sa matandang lalaking yon? Busi si Andrea sa pagtutupingang kanyang bagong biling damit, sa loob ng kanyang kwarto nang biglang pumasok ang isa sa kanilang kasambahay. Pagagalitan sana niya ito, pero nang makita niyang aligaga ang babae sa kinatatayuan, biglang napakunot ang kanyang no. May problema ka ba, Mimi? Tanong niya rito sa katumayo at nilagay na ang damit na tinupi sa loob ng kanyang closet. Ma'am. Masama pong makinig sa usapan ng iba, pero... Sagot ni Mimi habang nakatingin sa kanya. Napakuno no. Nangalamang ang babae. Ano ba kasing narinig mo? Nasa library kasi ang mga magulang mo at may kasama sila. Papasok po sana ako sa loop upang maglinis. Kaya lang napahinto ako dahil sa narinig ko, te. Balak ka po nilang ipakasal sa lalaking bisita niyo ngayon. Matanda na. Nasamga 50 ang edad. Sagot ni Mimi. Mahabang litanya niya habang nag-alala. Ano? Nagbibiro ka lang yata. Mimi baka gumagawa ka lang ng kwento. Sabi niya rito. Pero umusbong ang matinding pakabahala sa kanyang puso. Hindi po, mame. Pero kung gusto mo, pwede natin silang silipin sa loob ng library. Kaya agad siyang naunang lumabas at bumabangang hagdan patungo sa library. Narinig niyang may tao pa nga sa loob at parang seryosong nag-usap. Binuksan niya ngang konti ang pinto at sumilip sa loob. Nakita niyang may isang lalaking puti na ang buhok, nakaharap sa kanyang mama at papa. Alin ba diyan tinutukoy mo, Mimi? Tanong niya sa mahinang boses. Tumabi ka muna ni konti, ma'am. Titinyang ko muna. Sige. At tumingin ito sa maliit na siwang ng pinto. Yan po, yung maputi na ang buhok. Siya yung narinig ko kanina. Gusto ka rin naman daw niyang maging asawa. Naku po, kay tanda-tanda pagkatapos ng takpong yon, napahilamos na nga lamang si Andrea. Hindi niya ito alam. At hindi man lang nabanggit sa kanyang nga magulang ang plano. Kung hindi lang narinig ni Mimi, wala talaga siyang kaalam-alam. At saka, masyadong matanda ang lalaking yon kumpara sa kanyang ama. Hinila niya si Mimi pabalik sa kanyang kwarto. Nakatingin lamang siya rito at nakisip ang pwedeng gawin. Mimi, ano sa tingin mo? Anong dapat kong gawin? Napakamot ulo na nga lang si Mimi. Hindi ko rin po alam, mame. Tulungan mo naman ako, Mimi. Ayaw kong mapangasawa ang matandang yon. Dalawa lang yan, ma'am. Magpapakasal ka sa lalaking yon o alis ka rito? Sagot nito na mataman na nakatingin sa kanya. Saan naman ako pupunta, Mimi? Tanong niya. At napaupo sa kanyang kama. Sapong-sapo ang kanyang ulo. Kahit saan mo gustong pumunta, hindi ka naman mahihirapan dahil marami ka naman pong ipon, di ba? At saka pwede ka ring mahanap ngang trabaho kahit saan. Pero lang, kung gusto mo pang magpaalam sa mga magulang mo bago umalis, paniguradong hindi naman sila papayak. Baka mapadali pa ang kasal mo. At wala ka ring nobyo para isama mo sa pag-alis mo. Bakit ba kasi ang pihikan mo? Ayun tuloy. Wala kang karamay ngayon. Umikot ang mata ni Andrea sa sinabing ngabay. Hindi ko kailangan ng nobyo, Mimi. Mas lalo ng asawa.
Masaya naman ang buhay ko ngayon eh. Sige, mamayang gabi babalikan kita rito sa kwarto mo. Kapag magtatanong sila kung nasaan ka, sasabihin ko na lang na natutulog ka dahil masakit ang ulo mo. Tinapik ngang babae si Mimi. Salamat, Mimi ha. Magdadala ba ako nga damit? Huwag na. Basta dalhin mo lang ang lahat ng cards na meron ka, pati na rin cash. Et saka, huwag ka na magdala ng sasakyan. Sagot ni Mimi at lumabas na nga kwarto. Pagdating ng gabi, nasa loop lang ng kwarto si Andrea. Hindi na siya lumabas pa. Hinintay na nga lamang niya na pumasok si Mimi. Tatayo na sana siya dahil may kumatok. Pero natigilan siya nang makitang ang mama niya ang pumasok. Okay ka na? Sabi ni Mimi. Masakit daw ang ulo mo. Hindi pa po ma. Pero uminom na po ako ng gamot. Pagsisinungaling ni Mimi. Naisip tuloy ni Andrea na hindi siya mahal ng kanyang magulang dahil pumayag itong ipakasal siya sa lalaking hindi naman niya nobyo. Sa mga ganitong senaryo, ang ina ang tumututol, pero ito, hindi. Sige, alis na muna kami ng papa mo. Pagbalik namin, may pag-usapan tayo. Seryosong sabi ng ina at tinitigan siya. Tumango lamang ang babay. Pag-alis ang kanyang mama, napabuntong hininga na nga lamang si Andrea. Minuto ang lumipas, agad na bumukas ang pintuan at pumasok si Mimi. Umalis na. Sila. Magbihis ka na at umalis ka na rin. Kaya agad siyang tumalima. Kumuha siya ng damit at nakswat. Wala na siyang pakialam kung makikita ni Mimi ang kanyang kahubaran pareho naman silang babae. Kinuha na niya ang malaking handbag at nilagay ang lahat ng kailangan niya. Binigyan niya ng malaking halaga si Mimi. Kung sakali mang malaman ng magulang niya na tinulungan niya ito, may gagamitin na itong pera para pang negosyo. Para saan to? Tanong ni Mimi. Mimi? Para sa'yo yan. Malaking bagay ang lahat na ginawa mo para sa akin. Mula pa noon, hindi natin malalaman kung anong mangyayari sa pag-alis ko rito. Halika na. May naghihintay na taksi sa labas ng bahay. Iginiya siya ni Mimi palabas. Nakita niyang may taxi ngang naghihintay kaya agad siyang pumasok sa loob. Kumawi muna siya kay Mimi bago niya sinarado ang pinto. Makalipas ang ilang oras, narating na nga niya ang siyudad. Agad siyang nabayad sa driver at napababa sa gilid ng highway. Gusto muna ni Andrea lumanghap ngang sariwang hangin. Patingin-tingin siya sa paligid habang dahan-dahang naglalakad nang biglang. Books, tumilapon siya sa kung saan habang nararamdaman ang sakit ngang kanyang ulo. Para siyang nakakita ngang maraming bituin sa pakabangga ngang kung ano sa kanya. Nakita niyang may isang lalaking nakahiga sa may paanan niya. Sa di kalayuan naman, maraming kalalakihan ang sumulpot na parang hinihingal sa kakatakbo. Hanapin niyo, hindi pa nakakalayo ang gagong yon. Kapag mahanap siya, todas niyo na. Narinig niya ang galit na sabi ngang isang lalaki kaya agad siyang tumayo. Nilapitan siya ng lalaki sa kahinablot ang kanyang braso. Nakita niyang natigilan ang lalaki nang makita siya. Bilisan mong tumayo. Bilis. Nasa malapit na sila. Sabi nito sa kanya at nagsimula na nga silang tumakbo ng mabilis. Pinagtutulungan bugbugin ng malalaki ang taong ito dahil marami na itong pasa sa mukha at pumutok pa nga ang labi. Bitawan mo ako, miss. Hindi ko na kayang tumakbo pa. Kanina pa masakit ang buong katawan ko. Mahinang sabing lalaki na hinihingal na. Kayanin mo. Tayong dalawa na ang tutudasin ngayon. Sagot niya. Nagpalingalinga siya sa paligid at nahanap ng pwedeng mataguan. Nakita niyang may malaking kariton sa madilim na bahagi ngang daan kaya hinawakan niya ng mahigpit ang lalaki. Dun tayo. Bilis. Sumuksok sila sa loop. Saka naman sumunod ang mga humahabol at tinabunan ng malaking plywood ang butas na kanilang dinaanan. Masyadong masikip ang kanilang kinaroronan, kaya nakakandong na nga lamang siya sa lalaki para makaupo ng mayos. Hanapin niyo ng maigi. Kanina pa tayo pinapagod ng lalaking yon, magabobo kasi kayo. Bakit hinayaan niyo pang makawala ang lalaking yon? Kung kanina tinodas niyo na siya,
Hindi tayo mahihirapan ngayon. Galit na sabi ngang boss. Pigil hininga si Andrea dahil nasa malapit lamang ngang kariton ang lalaking nagsasalita. Parang ayaw na niyang huminga sa takot na baka makita sila. Boss, kahit saan na namin hinanap. Dito lang dumaan yun May kasamang isang babae. Sagot naman ng isang lalaki. Isa man niyo na ang babaeng yon sa pagtodaspek nakita niyo. Nanggagaliting inis na sabing boss. Hindi niya. Alam kung bakit hinahabol ang lalaking ito. Siguradong may atraso siya at binugbok pa. Mabuti na lang nakatakas pa. Narinig na nga niyang lumalayo na ang lalaki dahil sa tunongang sapatos. Agad siyang huminga ng malalim at lumabas sa pinagtataguan. Pinunasan muna niya ang palat at nubago tiningnan ang lalaki. Nakita niyang nakapikit na ang mata nito. Gising. Wala na sila. Sabi ni Andrea rito sabay tapi sa pisngi nga lalaki. Saka naman binukang na lalaki ang mga mata, tumayo, at bumabang kariton. Nakatitik ito sa kanya. At nakpatiw na sa paglalakat ng hindi man lang siya kinakausap. Dahilan para umikot ang nga mata ni Andrea. Suplado. Siya na nga itong tinutulungan. Tatayo ka na lang ba diyan? Baka gusto mo pang balikan kanila? Tanong nito. Nakdabok na nga lang si Andrea at sumunod sa lalaki. Saan ka uuwi? Tanong niya sa lalaki. Malayo sa amin. Salamat nga pala sa pagtulong mo. Sabi nito sa kanya. At naglakad na nga palayo ang lalaki. Pero hinawakan ni Andrea ang braso nito at tila nagsusumamong sabi, teka lang muna. Wala kasi akong mauwian Pwede bang sumama sayo? Tiningnan siya nito. Mula ulo hanggang paa, pati na rin ang dala niyang handbag. Sigurado ka? Desente ka namang tignan Kaysa sa akin. Sabi ngang lalaki at nagpatuloy lang sa paglalakad. Sumakay agad ito ng isang motorsiklo at huminto sa tapat nito. Hindi mo ba siya isasama bro? Narinig niya ang tanong ng lalaking butas-butas ang suot na damit. Bakit ngayon ka lang kasi? Hindi na sana, kami nakabanggaan pang babaeng yan. Sagot ng lalaki. Napangiwi na nga lamang si Andrea. Parang hindi pa ito? Masaya sa pagkakaligtas niya rito. Bahala ka. Baka pakpiestahan. Yan dito sa atin. Mayari ka dahil makasama kayong dalawa. Pananakot ng kaibigan nito. Bilisan mo diyan. Tawag na nga, lamang ng lalaki kay Andrea. Nagdadalawang isip pa siya dahil masyadong maliit ang motorsiklo at parang hindi na nga siya makakaupo sa likuran. Kasya pa ba ako dito sa likuran? Tanong ng babae. Sumakay ka na lang miss, kaysa maiwan ka rito. Malamig na sagot ng lalaki. Kaya napilitan na nga lamang siyang sumakay kahit na masyadong nakadikit na ang kanyang harapan sa likuran ng lalaki. Hindi niya alam kung hahawak pa siya sa bewang nito para mapigilan ang sariling mahulog. Pero bago pa niya magawa, hinawakan na nga nito ang kanyang bewang para iposok siya ngang kaunti nang nakabaliktad ang mga braso nito. Sige na, sabi niya. Nagsimula na ngang tumakbo ang motorsiklo. Kahit na masyadong awkward ang itsura nilang dalawa habang nakasakay at makadikit, kinaya niya. Natatakot siyang mahulog at magkalasok-lasok ang buong katawan. Napikit na nga lamang si Andrea sa may luba-luba na daan na tinatahak ng motorsiklo. Ang sakit ng balakang ko. Makalipas ang ilang oras, narating na nga nila ang parang squatters area. Salamat bro! Nakangising sabi nga driver, motorsiklo, pagkababa nilang dalawa at kinindatan ang lalaking kasama niya. Dito pa ang bahay mo? Tanong ni Andrea habang sumusunod rito. Tinatahak nila ang maliit na taytayan na may tubig dagat ang ilalim. Hindi. Doon pa sa unahan, sagot ng lalaki sabay turo. Pero ang lakas ng paglalakat nito kaya naiwan siya dahil lumulundo ang taytayan sa bawat hakbang nito. Hoy! Hintayin mo naman muna ako. Sabi ng babay. Kaya napahinto na nga lamang ito at binalikan siya. Umupo ito sa paanan niya dahilan para mapakunot ang noo ni Andrea. Sumakay ka na nga rito sa likuran ko. Bilisan mo.
Nangangawit na ako. Sagot ng lalaki at agad siyang kinarga. Piggyback ride. Hoy, dahan-dahan naman sa paglalakat. Baka sa baba tayo pupulutin niyan eh. Reklamo naman ni Andrea. Napangisi ang lalaki sabay sabing, matibay ang kawayang to? Sagot niya habang nagpatuloy sa paglalakad. Sigurado ka? Tingin ko nga parang mapuputol na kahit anong oras eh. Sabi ngang babae na kanina, panga nagre-reklamo. Hay sa wakas, narating na nga nila ang maraming bahay sa unahan at may mataong nakatambay sa may tindahan. Nakangiti ang maito habang nakatingin sa kanilang dalawa. Napawi ka na naman? Kailan ka ba hihinto diyan sa pagkabasak ulo mo? Tanong ng matandang babae. Minalas ako? Kumanang eh. Kaswal na sagot nga laki. Sigurado ka? Para yatang araw-araw akong minamalas eh, dahil puro pasalang ang mukha mo palagi? Sagot ng matanda. Hindi naman ho. Natatawang sagot nito. Aba, may kasama ka palang magandang dilak. Nakangiting sabi ngang matanda at tinitigan siya. Kapatid ko, sagot ng lalaki. May kapatid ka palang yayamanin? Tanong nga ulit ng matanda. Oh, sa ibang babay ng tatay ko, sagot ng lalaki. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa narating na nila ang bahay nito. Natatawa na nga lamang si Andrea sa isip niya. Ayaw siguro nga, lalaki na magawan ng issue sa mataw rito. Isang hindi gaanong kalaking bahay. Nayari sa yero ang dingding. Alam ni Andrea na simpleng pamumuhay lang ang meron sa lugar na to. Binaba na nga siya ng lalaki at saka binuksan ang pinto. Pasok ka. Pasensya ka na sa bahay ko rito. Alam mo, namang mahirap lang sa lugar na to. Sabi ng lalaki at niluwagan ang pinto para makapasok siya. Okay lang? Sagot ni Andrea at umupo sa may sirang sofa sa maliit na sala nito. Nagutom ka ba? Wala pa akong sinaing eh. Saka wala pa akong bigas. Bibili pa ako sa labas. Hindi pa naman ako gutom. Siya nga pala. Ako si Andrea. Pakilalang ngang babae. Sa sarili. Ako naman si Andy. Tipit na sagot naman nito. May tubig ka ba? Painom naman. Oh, kanina pa kasi ako nauuhaw eh. Meron. Sandali lang. Ikukuha kita sa kusina. Sagot ni Andy at nawala ito sa paningin niya. Pabalik nito ay may dala itong pulang pitsel na walang takip at kamot-kamot ang ulo. Pasensya na. Marumi ang nga baso sa kusina kaya ito na lang pitsel ang natirang malinis. Okay lang yan na lang? Sagot ni Andrea at kinuha ang pitsel kay Andy sa kauminom. Nakaramdam siya ang ginhawa nang sumayad ang tubig sa kanyang lalamunan. Salamat, sabi niya at binalik rito ang pitsel. Iwan na muna kita saglit, Tria. May bibilhin lang ako sa labas, paalam ni Andy sa kanya. Saka ito lumabas ng bahay. Sa kabilang banda, napakamot na nga lamang sa kanyang batok si Andy. Ang duming ang bahay niya. Nakataon pang nakatakpo ang landas nilang dalawa ni Andrea. Kasalanan nito ni Julio kung minadali lang sana niya itong nasundo. Hindi sana niya makikilala ang babaeng yon. Pero niligtas naman siya nito sa mga taong yon. Kaya hindi naman tamang iwanan niya ito run sa madilim na kalsada. Pero ang problema, maliit lamang ang bahay niya. Wala pang ang kwarto eh. Sa sala na nga lamang siya matutulog at purong madumi ang mga unat kumot niya. Ang lalim naman yata ang iniisip mo, tanong bigla ni Iron nang madaanan niya ito. Wala lang, tipit na sagot ni Andy. Pwede bang tumambay sa bahay mo mamaya? Tanong nito na may kasama pang kindat. Napangiwi na nga lamang si Andy. Si Ara ang muse sa kanilang lugar, kahit sino-sinong lalaki ang sinasamahan, at balak pa nga nitong isali siya sa listahan, pero wala siyang planong sumali. Hindi pwede, sagot ni Andy. Bakit hindi pwede? Nakataas ang kilay na sabi nito. Hindi ka pa ba nasanay, Ara? Kahit na isang beses, hindi ka naman nakapasok sa bahay, di ba? Kaya anong bago dun? Tanong niya. Rito, dahilan. Para matigilan ito. Dahil ba sa babaeng karga-karga mo kanina? Ang taas din naman ng pangarap mo. No? Tingin mo sa seryosuhin ka nun? Malamang hindi.
Dahil hindi kayo bagay. Ako lang nagsasabi sa'yo, mataray na sabi ni Ara. Saka pumasok ng bahay at pinaksarahan siyang pinto ng sobrang lakas. Nagpatuloy sa paglalakad si Andy habang nailang. Pagdating niya sa tindahan, bumili siya agad dahil ayaw niyang pahintayin pa si Andrea. Baka kanina pa ito gutom. Ayaw lang aminin. Pabili pong kalahating sakong bigas, sabi niya. Sige. Ano pa? Tanong ng tindera. May tuyo ba kayong bago? Tanong niya. Meron. Kadarating lang talaga nito, nakangiting sagot ng babae. Yan na lang. Saka 10 itlog, sabi niya, at saka binayaran. Ito ang unang beses na bumili siyang bigas dahil palaging, sa labas lang naman siya kumakain. Pagkadating niya sa bahay, nakita niyang malinis na. At ang lahat ng nakakalat ay nawala na nga sa kanyang paningin. Hindi niya makita si Andrea. Sakto namang pagpasok niya sa kusina ay palabas na rin ito. Pasensya na ha. Pinakialaman ko na yung gagamit mo. Kanina pa kasi ako nainitan eh. Kaya humiram na lang akong damit mo. Nakangiting sabi ni Andrea sa kanya. Okay lang. Sana hindi ka na naglinis pa. Nakakahiya naman sa'yo, sagot ni Andy kay Andrea. Walang problema sa akin. Konti lang naman yung lilinisin eh. Sabi naman nito, magpahinga ka na lang muna. Magluluto ako ngang hapunan natin. Paalam niya rito at nagpatuloy nga sa pagpasok sa kusina. Habang nagluluto si Andy, nakaupo lamang si Andrea. Hindi niya binuksan ang kanyang cellphone upang hindi siya matawagan ng kanyang magulang. Kahit nakatingkati na nga ang kanyang kamay na buksan ito. Okay lang ba diyan, Tria? Tanong nito mula sa kusina. Oo naman. Tapusin mo na ang ginagawa mo diyan, sagot naman niya. Makalipas ang ilang oras, sabay na nga silang kumakain sa maliit na mesa sa kusina. Pasensya na dito sa ulam na kinain ko. Ito lang kasi yung nakayanan ko eh. Okay lang naman sa akin. Ano ka ba? Kahit na ano naman eh, sagot naman ni Andrea. At mukhang magana pa nga sa pagkain. Kanina pa siya nagugutom kaya hindi pwedeng mag-inarte pa siya. Gayong may isang tao na ngang tumulong sa kanya. Teka, saan ka ba galing? Tanong nga ni Andy. Hindi niya pwedeng sabihin rito na naglayas siya ayaw kasi niyang may makalam. Explain niya lang, sa probinsya ako galing. Ngayon lang ako nakapunta dito sa siyudad, pagsisinungaling ni Andrea. Napakahirap ngang buhay dito sa siyudad. Kung wala kang matinong trabaho, mahirap kumita ngang pra. Saka masyadong mahal ang ngabilihin. Ako nga, ay nagtitiis lang sa ganitong klaseng lugar. Sagot naman ni Andy. Pwede bang dito na muna ako tumira pansamantala? Panggako, hindi ako majujing pabigat sa'yo. Tutulong ako sa gawing bahay? Maglalaba ako ng gadamit mo? Maglilinis? Magluluto? Sabi nga ni Andrea. Umiling naman si Andy at sabi nga nito, hindi ka makakatagal dito, Drea. Walang maayos na higaan. Saka maliit lang ang bahay ko. Nakikita mo naman siguro na walang kwarto ang bahay, di ba? Sagot ni Andy at tiningnan siya ng maigi. Kahit saan pwede ako matulog. Hindi naman ako maselan eh, pagpupumilit nga ni Andrea. Ikaw ang bahala. Sagot ni Andy at nauna na ngang tumayo. Salamat. Sabi naman ni Andrea. Ilagay mo na lang yung plato na pinakainan natin sa may lababo. Ako na mahuhugas niyan bukas. Sabi nito at lumabas na nga kusina. Hindi na, sumagot si Andrea. Pagkatapos niyang kumain, agad nga niyang hinugasan ang platong ginamit nila at isinalin na niya sa lagayan. Paglabas niyang kusina, hindi niya nakita si Andy. Naupo na nga lamang siya sa sofa habang hinihintay ito. Pabalik ito at may dala nga itong maliit na foam at isang unan. Palitan mo yung damit na suot mo. Binilhan nga pala kita sa labas ng malinis na damit pati na rin pang loop, sabi nito at binigay sa kanya. Salamat ha, nakangiting sagot ni Andrea. Dito ka na lang sa sahig matutulog? Ako na lang diyan sa sofa? Mas magiging comfortable ka dito dahil maluwang? Sabi nga ni Andy, kahit saan. Sagot naman ni Andrea. Ilalagay ko lang muna itong dala kong foam. May bukas pa palang tindahan sa labas.
Baka naman pumunta ka pa talaga sa siyudad? Nag-aalang tanong ni Andrea. Sa labasan lang. May malaki namang tindahan doon at saktong bukas pa nga nitong oras, sagot ni Andy habang busy sa paglata nga higaan para sa babae. Kaya pala, humiga ka na rito para makapagpahinga ka na rin. Kaya agad siyang tumalima at nakahiga sa nakalatag na foam. Hindi ka ba magbibihis ng bagong damit? Tanong ni Andy pagkahiga nito sa sofa. Hindi na. Malinis naman tong damit na suot ko, sagot naman ni Andrea. Hindi na nga umimik ang babae pagkatapos. Ipinikit na nga niya ang kanyang nga mata at nagsimulang matulog, pero hindi siya dinadalaw nga antok. Naisip niya ang kanyang nga magulang. Siguro nalaman na nga ito na wala siya sa bahay, kaya pinagahanap na nga siya nga ito kanina pa lang, panigurado. Hating gabi na nang mapansin niyang pabaling-baling ang naging tulog ni Andy at parang may dinaramdam nga itong kakaiba sa katawan. Kaya bumangon si Andrea at nilapitan ito. Okay ka lang ba, Andy? Tanong niya rito habang ginigising ito. Nakita nga niyang nanginginig ito na parang giniginaw. Ang lamig ng buwang katawan ko. Andrea. Kanina pa ako giniginaw. Sabi ngang pause na boses nito. Bumangon ka diyan at dito ka na lang sa foam matulo. Tumabi ka na dito sa akin. Malaki naman ang space. Sagot nga ni Andrea sa kanya. Hindi na. Mawawala lang siguro ito mamaya. Bumalik ka na sa pagtulog mo. Sabi naman ng lalaki. Ano ka ba? Ang tigas naman ng ulo mo Sagot niya. At agad niyang hinila ang braso nito at tinulungang bumangon. Pinahiga nga niya. Ito sa hinihigaan niya at nilagyan ng kumot. Matangkat ang lalaking ito at sakto naman ang kumot na binili nito kanina para matabunan ang buong katawan. Hindi ba masakit ang ulo mo? Tanong niya. Hindi naman. Tanging ginaw lang talaga ang nararamdaman ko, nanginginig nitong sagot, kaya agad ngang minasahe ni Andrea ang buong katawan ni Andy para maalis ang lamig. Siguro nakuha nito yun doon sa patakbo nila kanina at pambubagma nga taong yun rito. Madaling araw na nga nang makatulog si Andrea nang medyo naging okay na nga si Andy. Siguro nawala na ang ginaw nito sa katawan dahil malambing na itong natutulog sa tabi ni Andrea. Pero ang hindi nila alam, habang natutulog nga silang makatabi, kaya naman pala napaka-comfortable ngang pagtulog ni Andy, ay dahil nga makayakap na nga sila halos, kalahati nga kinabukasan nga. Magang nagising si Andrea. Napakunot no ito dahil parang may nahahawakan siyang kakaiba. Medyo matigas. Sinundot-sundot pa nga niya. Kung ano man ang hawa niya dahil hindi pa nga siya masyadong naalimpungatan. Hindi nga niya naisip na katabi nga pala niya si Andy ang nakakilala lang niya kahapon nang tumakas siya sa kanila. At nang ibaba nga nito ang kanyang paningin, eps na nga nito ang kanyang nahahawakan. Paano ba naman kasi nakasupsop pala ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki? Agad nga siyang napabalikwas. Sisigaw na nga sana ito nang makita niyang mahimbing pa palang natutulog ang lalaki. Kaya naman pinigilan na nga lamang niya ang sarili at nagpatay mali siya na lang. Pero sa isip-isip niya, in fairness, ang tigas macho. Saglit naman siyang natigilan sa kanyang ini. Isip nang biglang gumalaw ang lalaki. Mabuti na nga lamang at hindi pa pala ito gising. Tinignan nga niya ito mula sa kanyang pilik mata, sa kanyang ilong, at sa kanyang labi na talaga namang ka-able. Akala nga lang pala nga babae tulog pa ang lalaki, pero pagtayo niya, bigla na nga lamang binuksan ng lalaki ang kanyang nga mata. Nahalata pala nito na tinititigan nga siya ni Andrea. Napahawak tuloy siya sa kanyang dibdib na parang isang binata na kinikilig. Maagang nagising nga si Andrea. Nakapaklabadan na siya at nakapaksaying na rin. Ang kulang na lang ay ang ulam nila. Kahit na may kasambahay sila sa bahay nila, alam naman niya kung paano gumawa ang gawaing bahay. Habang tulog pa si Andy o baka naman nagtutulog-tulugan. Naisipan niyang lumabas at bumili ngang ulamin. Kumuha siya ngang kaunting pera sa kanyang pitaka at lumabas ng bahay. Dahan-dahan niyang binaktas ang taytayan para hindi siya mahulog. Pagdating niya sa may tindahan, nakita niyang tumaas ang kilay ng babaeng nakatingin sa kanya. Para itong naiinis, ngunit hindi naman niya ito kilala,
Ikaw pala ang dahilan kung bakit hindi na ako pinapansin ni Andy. Wala namang maganda sa'yo. Sabi nga ang sigang babae habang tinitiknan siya mula ulo hanggang paa. Siyempre, palaban ang ating bida. Tumaas din ang kilay ni Andrea. Makakaroon pa siyang kaaway at sa lugar na to. Kaya, wala naman silang relasyon ni Andy. Kaya sabi nga lamang nito, "Okay lang ka? Miss, masyado pang maaga para tarayan mo akong ganyan at wala pa akong kain. Pwede bang umalis ka na muna diyan? Sa dinadaanan, bibili muna ako, malumanay pero mariin niyang sabi." Saka tiningnan na rin ng babay ang sigang babay mula ulo hanggang paa. Napangiwi siya sa itsura nito, kulang sa tela ang suot nitong damit na halos lumuwang ang dibdib sa sobrang laki. Pagkatapos niyang bumili ngang ulamin nila ay umuwi na nga siya kaagad at nilakpasan ang babaeng masama ang tingin sa kanya. Tulok pa si Andy nang pakpasok niya sa loop. Dinamanga niya ang nunito upang tignan kung may lagnat pa. Nakahinga siyang maluwag na hindi naman ito mainit. Makalipas ang ilang oras ay nahahanda na nga siya ng pagkain sa mesa. "Nagising ako sa bango ng niluto mo. Ano bang klaseng ulam yan?" Natatawang tanong ni Andy nang pumasok ito sa loob ng kusina. "Lumabas ako kanina. Nahanap akong pwedeng ulamin. Saka nagbebenta pala silang fresh chicken doon sa labasan. Kaya ayun, bumili na akong 1 kilo. Ginawa kong tinola. Nilagyan kong maraming sahok para naman mawala ang lansa. Kumusta na nga pala ang pakiramdam mo?" Sagot niya, "Okay na ako." "Hindi naman ako nilalagnat. Sadyang nilalamig lang talaga ako kagabi." Sabi nga ni Andy, "Mabuti naman. Maupo ka na, magsimula na tayong kumain. Kailangan mo rin ng sabaw," utos nga niya rito. Makalipas nga lang ang ilang minuto, ay sabay na nga silang kumain. Tahimik lang ang hapagkainan. Wala silang kibuan ang awkward dahil siguro pareho silang gutom. O baka naman may nangyari kagabi na alam nilang parehas. Pagdating ng tanghali, nagpaalam si Andy na umalis muna kaya mag-isa na nga lamang siya sa bahay nito. Hindi naman nakakatakot sa lugar na ito dahil sa sobrang tahimik at wala siyang naririnig na kahit sino na nag-away. Malalim na ang gabi. At nakandahaba na nga ang kanyang lig sa pagtingin sa labas. Pero wala pa ring umuwi ni Andy. Sobra siyang nak-alala dahil baka may nangyaring masama na rito. Kinakabahan si Andrea nang biglang kumalabog ang pinto. Bumukas ito, at sa wakas, dumating na nga si Andy na maraming pasa sa katawan na naman. Hindi na ito halos makatayo kaya agad niya itong dinaluhan. "Diyos ko, ano bang nangyayari sa'yo? Nakikipag-away ka na naman ba?" Tanong niya rito na nag-alala habang hinihila siya at pinaupo sa sofa. "Wala naman. Nakatuwaan lang naman kami sa pinuntahan ko. Pero lintik. Ang sakit ng ngasuntok at sipa ng mato." Nailing na sagot ni Andy na halos hindi na may buka ang mamata. "Maupo ka lang muna diyan. Ikukuha na lang kita ng mainit na tubig," sabi niya rito at pumasok sa loob ng kusina. Makalipas ang ilang oras, pinapahiran na nga niya ang nga naging pasa nito sa buong mukha. "Aray, dahan-dahan naman. Tria, huwag mong diinan. Ang sakit ngam gasugat ko eh. At ang init pang bimpo na hawak mo," reklamo ni Andy. Pero sabi naman ni Andrea na parabang asawa na ni Nermon, "Hay naku, mas masakit pa ang sipa at taya, pero nakayanan mo. Pero itong init, hindi mo kayang indahin? Iba ka rin no. Huwag kang malikot, malapit na to matapos," sagot ni Andrea. At pagkatapos nga, sabi naman ng lalaki, "Salamat, Andrea ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na ako ngayon?" Mahinahong sabi ni Andy. "Kaya nga, hanggat hindi ka pa napatay ngam ngayon, tigilan mo na kasi yung paghahanap ng away. Kung saan ka man pumunta ay, dapat iwasan mo ang gulo. Paano na lang kung wala na ako para tumulong sa'yo?" "Paglalamayan ka na," sagot naman ni Andrea. Napatitik si Andy sa mukhang babae ng sobrang tagal. Bigla siyang naasiwa kaya agad siyang tumayo at pumasok sa loob ng kusina. Sila kasi ang nauna kaya pinatulan ko naman.
Hindi naman pwedeng hahayaan ko na lang silang bugbugin ako. Pagdadahilan ni Andy. At masyado pala itong nakadikit sa kanya. Dahilan para mapatigil siya sumunod pala ito nang hindi niya namamalayan. Umusok ka nga ron ng kaunti. Bakit ba ang lapit mo sa akin? Malaki naman tong kusina mo, ah? Sabi nga niya rito, malaki nga, pero mas maganda kung malapit ako sa'yo. Sagot naman nito at inamoy ang kanyang lig. Naktayuan ang lahat ng balahibo sa katawan ni Andrea. Ito ang unang beses na napalapit nga siya sa isang lalaki. Wala naman siyang nobyo dahil naging busy siya sa trabaho bilang isang manager ng bangko. Lasing ka ba, Andy? Lumayo ka nga sa akin ngang kaunti. Naasiwa ako sa ginagawa mo eh. Sabi nga niya rito. Kaya agad itong umalis sa likuran niya at uminom ng tubig. Pasensya na, Andrea. Nagbibiro lang naman ako, sagot nito. Habang si Andy naman ay parang nawala bigla sa kanyang sarili nang makita niya si Andrea na inaalagaan siyang mabuti. Ni minsan kasi, hindi niya naranasan ang ganitong bagay. Siya na mismo ang mag-alaga sa sarili niya mula pa noon. Kumain ka na ba? Saan ka ba talaga galing? Alam mo bang magmamadaling araw na? Tanong nito at tiningnan siya ng mariin na parang nag-umpisa na ring magalit. Napatawa sa isip si Andy. Ngayon lamang siya nakakitang babaeng galit na nga, maganda pa rin. Salup ngang. Ilang araw nakasama niyang babaeng to. Gusto na nga niya ito, maamo ang mukha at masyadong mabait. Marunong pa sa manggawaing bahay. Kahit na halatang mayaman ang itsura nito. Huwag mo ang alamin, gusto mo pang sumama sa susunod na dalawa na tayong makapasa ang marami? Natatawang sagot niya. Tumaas ang kilay ni Andrea habang nakatingin sa kanya. Mukha ba akong basagulera, Andy? Huwag mo akong itulat sa'yo, sabi nito at lumabas ng ngangang kusina. Teka lang. Ang suplada mo naman. Bago ko makalimutan, may ibibigay pala ako sa'yo. Sabi ni Andy at umupo sa tabi nito. Ano naman yan? Tanongan ni Andrea sa kanya. Tumalikot ka muna. Andrea. Utos niya nga rito. Habang si Andrea naman ay agad na tumalikot. Maya-maya lang ay may naramdaman nga siyang malamig na bagay na nilagay si Andy sa kanyang lig kaya agad niya itong kinapa at nakita niyang kwintas. Napakunot no na tuloy ang babay at tanong nga nito. Para saan naman to? Regalo ko para sa iyo, sagot ni Andy. Isang Gucci's Infinity na pendant ang binigay niya rito. Alam ni Andrea na mamahalin nito at hindi na lamang niya tinanong kung saan ito galing dahil baka magtampo pa ito sa kanya. Kaya tanging nasabi na nga lamang niya. Salamat. Nagustuhan mo ba? Tanong muli ni Andy habang nakatitig kay Andrea. O naman, sagot niya. Hindi ka ba nabubure dito sa bahay kapag mag-isa ka lang? Tanong ang lalaki sa kanya. Hindi naman. Sanay naman ako sa tahimik na lugar, sagot ni Andrea habang tinitignan ito. Napangiti siya sa kanyang isip. Nasasanay na siyang nakikita at nakakasama ito sa araw-araw. Gwapo ito at sobrang tangos ng ilong, kaya lang palaging may pasa ang muka at putok ang labi nito. Dapat sana may TV tayo dito ngayon para may mapaglilibangan ka naman habang wala ako? Sabi nga ni Andy. O naman ang babae. At sabi nga niya, kahit wala na, okay lang. Teka, hindi ka ba nagugutom? Sinabi naman ng lalaki na kumain na nga siya sa labas. Tapos na rin. Bumili lamang siya ngang lutong ulam sa labasan. Hindi na siya nagluto pa. Sagot ni Andrea. Matutulog na siguro tayo at saka madaling araw na. Kahit man lang konting oras ng tulog. Makabawi man lang tayo. Tumayo nga ito. At nilatak na nga ang higaan nila sa sahig. Ikaw ang umuwi ngang madaling araw eh. Kaya hindi ako nakatulog ng maaga. Nakasimangot na sagot niya. Bakit naging kasalanan ko pa kung natulog ka ng maaga? Hindi ko naman dala-dala ang higaan mo, Siguro hinihintay mo ako? No? Pambubus ka ngang tanong nito sa babae at sinusundot pa ang tagiliran. Oo nga.
At medjing malapit na nga ang dalawa sa isa't isa. Dahil nga nakasama sila ng medyo matagal na rin sa isang bubong. Tumigil ka na nga. Maglatag ka na diyan. Kanina pa talaga ako inaantok eh. Reklamo niya rito. Ayaw niyang sinusundot siya sa tagiliran dahil nakikiliti nga siya. Sige na, matulog ka na. Diyan na lang ako sa sofa matutulog. Wala na akong ginaw. Natatawang sabi nito kaya agad siyang tumayo at nahiga. Siguro gumagawa ka lang grason para makatabi ako, no? Pagbibiro pang ganito. Hindi rin. Kasi kung may plano pa akong hindi maganda sa'yo, matagal na sana kitang hinalay diyan. Ang himbing mo kayang matulog, nailing na sagot ni Andy. Natigilan si Andrea. Tama ito. Ilang araw na nga rin silang makasama sa bahay nito, pero sobrang magalang siya rito. Nirerespeto siya. Tumagilit na nga siya nga higa na paharap kay Andy at ipinikit ang kanyang nga mata. Mag-umaga na nga pero hindi pa rin dinadalaw nga antok si Andy. Nakatitig lamang siya sa mahimbing na natutulog na si Andrea. Masaya siya dahil dumating ito sa buhay niya. Hanggang sa nakatulugan na nga lamang niya ang pagtitig rito. Kinabukasan tine ni Andrea ang napagising sa kanya. Andy, gising! May nahahanap sayo. Narinig niyang sabi nito. Gusto ko pang matulog. Andrea Ano ka ba? Bakit ka nang gigising? Tanong niya rito habang nakapikit pa nga ang kanyang nga mata. Nandito si Ara. May kailangan daw siya sayo. Bulong nga ni Andrea sa tenga nito na parabang nababanas. Kaya agad siyang napabalikwas ng bangon. Umupa muna siya habang nakapikit ang mata. Bakit daw ba? Tanong niya sa katumayo. Hindi ko alam. Tanungin mo na lang siya, nasa labas siya naghihintay. Sagot naman ni Andrea, at pumasok na nga lamang sa loob ngang kusina dahil baka kung ano pa ngang magawin niya. Lumabas si Andy at nakita nga niyang nasa labas, si Ara at hinihintay siya. Ang tagal mo namang nagising, tanong nito habang nakapamewang pa. Pakialam mo? Ano bang kailangan mo sa akin? Mabuti na nga lamang at masungit na sagot ni Andy. Kaarawan kasing kaibigan ko, balak sana kitang isama. Sabi kasi nila, magdala ako ngang. Kadate, nakangiting sagot ni Ara. Napangiwi si Andy. Ano namang kinalaman ko diyan sa kaarawan kaibigan mo? Hindi ko naman kilala. Gusto nga kitang isama. Wala kasi akong ibang mahihila na pupunta roon sagot naman ni Ara. Ayoko. Napalaban ako kagabi kaya masakit pa ang katawan ko sa mabagbog na natamo ko. Kaya ayoko munang lumabas, sabi nga ni Andy sa babae. Saglit lang naman tayo. Kakain lang tayo. Saka inom lang ang konti. Saka uuwi na pagkatapos. Sagot nga ni Ara. Napabuntong hininga na nga lamang si Andy. Nasaan ba ang lalaki mo, Ara? Bakit ako ang iniistorbo mo? Nakakunot ang nong tanong niya. Ikaw ang gusto kong makasama roon, sabi nga ni Ara. Iba na lang isama mo? Sagot naman ni Andy. Napanguso si Ara at umuwi nang hindi nakpaalam sa kanya. Lumabas na nga rin si Andrea pakalipas ng ilang minuto. Oh, nasaan si Ara? Anong sabi niya? Tanong nito. May yayayain sana akong lumabas Sumama raw sa kaarawan ng kanyang kaibigan. Yun nga. Hindi ako. Sabi niya at pumasok na lang sa loob ng bahay. Bakit naman? Sana sinamahan mo na lang siya. Pangsusulsol naman ng baba. Bakit ko naman gagawin yun? Mas lalo akong mapapawi sa daming ng lalaki ni Ara. Kaya habang mas maaga pa, dapat hindi ko na pinapatulan yon, sagot naman ni Andy at nagilamos na nga. Ayaw mo nun? Gusto ka niyang isama sa mga lalaki niya. Pero sayo patay na patay ang babaeng yon? Kaswal lamang na nasabi ni Andrea. Pero sa totoo lang, time testing nga niya ang lalaki. Nahanda na nga sila nga agahan nilang dalawa. Bakit mo naman nasabing ganyang bagay? Mukha bang type ko rin siya? Alam mong hindi? Sagot naman ni Andy, kasi inaaway ako nung isang araw pa. Akala niya nobya mo ako.
Buti na lang hindi ko na pinatulan pa, sabi nga ni Andrea. Mabuti naman, kasi hindi bagay sa'yo ang maging basagulera. Dalawa na tayong may diferensya kung ganon, natatawang sagot nga ni Andy. Sinabi mo pa, sagot naman ni Andrea. Kinagabihan ay nasa bahay lamang si Andy. Napansin ni Andrea na wala naman itong bala, lumabas ng bahay at umuwing duguan at may maraming pasa. Kakain na lang tayo sa labas ngayon, Andrea. Gusto mo ba? Tanong nito sa kanya. Saan naman? Sa may bandang kaliwang labasan. May ihaw-ihaw dun. Sa kakanin na nilagay sa dahon ng niyok. Kumakain ka bang ganon? Tanong nga ni Andy. Oo naman. Pero ang totoo ay hindi pa nga naranasan ni Andrea na kumain ng ganoong pakain. Parang mapapalaban yata siya ngayon. May matinong damit ka naman sigurong may susuot? Tanong nito sa kanya. Meron naman. Yung binili mo, sagot niya. Makalipas ang ilang oras, nasa labas na nga silang dalawa at nagsimulang maglakat hanggang huminto sa parang isang night market na nagtitinda ng iba't ibang klaseng ihaw-ihaw. Maraming stall na nakahilera sa gilid at may nagsimulang magpaypay ngangga nilulutong paninda. Anong gusto mong kainin, Andrea? Tanong ni Andy. Pero nalilito nga si Andrea kung ano ang kanyang kakainin dahil sa sobrang dami. Hindi naman siya pamilyar sa pagkain yon. Kaya sagot nga nito. Kahit ano na lang, kung ano yung kakainin mo, yun na lang din yung sa akin. Sagot niya at umupo na nga lamang sa may bakanteng upuan. Si Andy na lang ang pumili ng kakainin nilang dalawa samantalang siya naman ay nakaupo lamang. Makalipas ang ilang oras, nagsimula na nga silang kumain. Anong lasa ng sauce? Tanong ni Andy. Masarap naman. Maganda ang pagkakagawa. Sagot nga ni Andrea na tuwang-tuwa nga sa kinakain niya. Napakarami nga niyang na-experience na ibang bagay ngayong kasama niya si Andy na talaga namang ikinasasaya niya. Natawa naman ng bahagya si Andy at sabi nga nito, mabuti naman at nagustuhan mo ang pagkain nila dito? Dito kasi kumakain yung nga may simpleng buhay lang? Konting pera sa bulsa kasi mura ang nga bilihin. Napatango lamang si Andrea at napapatingin sa buong paligid. Maraming mga taong bumibili. May mga batang naghahabulan. At ang iba ay masayang kumakain. Makalipas ang ilang oras, naglakat-lakat na nga silang dalawa sa maliit na plaza na pinupuntahan ng iba. May mga nagbebenta rin ng balot, mani at chicharon. Napakaliwanag ng buong paligid kaya kitang-kita ang mukhang tao. Umaasa siyang sana walang may makakilala sa kanya sa lugar na to. Bumili nga sila ng balot ni Andy. Siyempre, pasimuno si Andy bago nga sila naupo sa isang upuang kahoy na pininturahan dahil nakaramdam nga siya ng pagod. Dito na muna tayo saglit. Tumambay nga muna sila ron habang kumakain ng balot. Pero itong si Andrea, hindi marunong kumain ng balot. Nagtataka si Andy habang tinitiknan kung ano ang gagawin ni Andrea. Huwag mong sabihing hindi ka pa nakakain ng balot? Magdadahilan nga sana si Andrea, pero hindi na nga hinintay pa ni Andy na magsalita siya at magdahilan. At sabi nga nito, ganito kumain yan. Sabay turo niya kung paano kumain nun. Tuwang-tuwa nga itong si Andrea dahil sa mga iba't ibang natututunan niya sa lalaki. Ganito pala pag namumuhayng simple. May mga bagay pala na enjoy mo. Namang gawin kahit na nga wala kang masyadong pera. Hindi gayon na sa poder nga siya nga niyang mamagulang. Maraming ang salapi, pero parang ang boring. Maraming hindi dapat gawin, maraming bawal. Pagkatapos nga nilang kumain ng balot at makwentuhan at magtawanan. Biglang sabi nga ni Andy na maron lang daw siyang bibilhing saglit bandaron. Tumango lamang si Andrea. Naglakat na nga ang lalaki palayo sa kanya. Malamig ang simoy ng hangin. Napapatingin siya sa buong paligid habang hinihintay si Andy. Pero ilang oras ang nagdaan. Hindi pa rin ito bumabalik. Nang kumakawi ito sa may kalayuan, tumayo siya at nilapitan ito. Agad itong napayakap sa kanya. Pero biglang ngang kumunot ang kanyang no. Hindi na lamang siya nagtanong pa. Yumakap din naman siya pabalik. Kaya lang namutla siya ng maramdaman nga na parang basa ang bandang bahagi ng likuran nito
At nakita niyang maraming dugo ang kanyang kamay. Agad na natumba si Andy sa paanan niya. Andy, anong nangyayari? Tulungan niyo kami. Sigaw niya habang si Andy naman ay nakapikit na nga lamang ang mga mata at parang hindi na nagigising pa. At ang masaklap pa, bakit parang walang may gustong tumulong sa kanila? Saka naman dumating ang kaibigan ni Andy at kinarga ito. Ako na bahala rito. Dadalhin ko siya sa ospital, sabi ng lalaki. Sama ako, sabi ni Andrea. Biglang hinawakan ni Andy ang kamay ni Andrea habang nakapikit ang nga mata. Babalikan kita, huwag kang mag-alala, uuwi ako, mariin ngang sabi ni Andy kay Andrea. Saka binitawan na nga ang kanyang mga kamay. Isinakay na ang lalaki si Andy sa isang itim na kotse. Tumulo ang maluha ni Andrea sa sobrang paalala. Pinulot niya ang nakitang mais na tinuho ng stick ngang wayan na natapon sa semento. Ito pala ang binili ni Andy bago ito masaksa. Umasa siya na sana okay lang ito at ligtas. Umuwi siya sa bahay nila ng mag-isa at nalulungkot. 1 buwan, 2. Hindi na bumalik pa si Andy. Ang pangako nitong babalik ay hindi nangyari. Kaya naman dahil sobrang malungkot nga ang babae, napagpasyahan niyang umalis na nga lang sa bahay na yon. Tinipon niya ang lahat ng gamit na binili ni Andy para sa kanya. Sinubukan niyang buksan ang kanyang cellphone at dumating ang mamensahe galing sa kanyang kasama, sa bangko at pati na rin sa kanyang mama at papa na kinukumusta siya. Hindi niya alam kung paanong nangyaring hindi naman galit ang maito. Tumawag agad si Maureen, ang kanyang kasama sa bangko. Hello, Maureen, sabi niya. Gosh, saan ka ba nagsusuot ha? Ilang buwan na akong tawag ng tawag sa'yo, hindi kita makontak. Alam mo bang hinahanap ka na rito? Manager ka ba naman? Nainis na sagot nito sa kabilang linya. Kahit hindi niya nakikita. Alam nitong umiikot na nga ang matang kaibigan. Naka-emergency kasi ako kaya biglaang hindi ako nakapagpaalam pagdadahilan naman ngang babae. Walang problema dahil natanggap ko naman ang notice for emergency leave mo at sinubmit ko na sa may-ari, sagot naman ang kaibigan ni Andrea. Kumunod ang no ni Andrea. Wala naman siyang sinulat na ganunet ipabigay sa may-ari ng bangko. Biglaan ang naging pag-alis niya. Nasaan ka ba? Makita tayo. Sabi tuloy ni Andrea kahit na naguguluhan. Sure. I'll text you the address. Bye. Sagot ni Maureen at pinutol ang tawag. Minuto ang lumipas nang matanggap niya ang mensahe ni Maureen kaya agad niyang pinuntahan ang address na ibinigay nito. Malayo pa lang siya ay kumakuwi na nga ito sa kanya. Gumanda ka lalo saan ka ba nagpunta? Tanong ng kaibigan pagkaupo niya. Napangiwin naman si Andrea. Hindi na niya nakita ang itsura. Niya pakmula nung tumira siya kasama si Andy. Speaking of Andy, kumusta na kaya yung lalaking yon? Nakakatampo lang dahil sa nangako ito sa kanya. Kaso hindi naman niya tinupad. Kwento naman ni Andrea sa kaibigan. Naglayas ako. Bala kasi nila akong ipakasal Sa 50 anyos na lalaki. Yung mamagulang kong may pakana, hindi totong naklif ako, sabi nga ni Andrea. Nalaki tuloy ang mata ni Maureen habang nakatingin sa kanya. Ano? Gulat na sagot nito. Tama ang narinig mo, Maureen. Sa sobrang takot at pag-aalala, hindi na ako nakaroon pa ang lakas ng loob na tanungin ang mamagulang ko. Sabi niya, sa ano naman kayang dahilan? Nakita mo ba yung lalaki? Tanong nito. Oh, mas matanda pa nga sa papa ko Lahat ng buho niya. Puti na. Nakangiwing sagot nga ni Andrea. Naku, mahirap talaga yan, sabi nga ni Maureen. Sa kabilang banda naman ay malayo ang naging tingin ni Andy. Napapahinga pa nga siya hanggang ngayon dahil sa masyadong malalim ang naging tamangang saksak sa kanyang likuran. Araw-araw ay palagi niyang naisip si Andrea kung kumusta na ang naging buhay nito sa bahay ni Yaron. Kung nakakain ba ito ng maayos o kung wala namang masamang nangyari rito. Nangako siya ritong babalikan niya ito, pero 2 buwan na nga ang lumipas, hindi pa rin siya umuwi. At alam niyang hinihintay siya nito.
Ano kaya ang magiging reaksyon nito nang malamang hindi talaga ganon kasimple ang buhay niya? Sa kabilang banda naman, mismo ba siya? Tanong ni Armando nang sumulpot nga ito sa likuran niya. Oh, kumusta na kaya siya, Rune? Hindi ka ba naman doon? Balik tanong niya rito. Hindi na kasi. Bumalik ka na rito sa bahay mo. Balikan mo siya Rune para naman mapanatak ang kalooban mo. Baka may masama nang nangyari sa kanya Rune, sabi nga ni Armando. Kapag gagaling na ako, pakitingin na lang ako kung magkakaroon ka ng pagkakataon na bumalik sa lugar na yon, sabi niya rito. Hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang naging dahilan mo para tumira sa bahay na yon at magpanggap ng mahirap at palaging makipagbasag ulo sa mga sigadon sa lugar na yon. Mabuti na lang hindi ka natodas diyan sa sugat na natamo mo. Habang tumatanda ka nagiging matigas ang ulo mo. Nailing na sagot ni Armando kay Andy. Gusto ko lang maranasan ang ganoong klaseng buhay. Gusto ko lang mahanap ang totoong kahulugan ng kaligayahan, sagot naman ni Andy. Anong masasabi mo ngayon sa madinanas mo sa lugar na yon? Na halos araw-araw ay puro pasa ang nasa mukha mo at ngayon naman ay muntik ka nang mamatay sa nangyari sa'yo? Tapos, nahanap mo ba ang kaligayahan mo na yon? Tanong nga ng kaibigan sa kanya. Gustong isagot ni Andy na, oh, dahil doon nga ni nakilala si Andrea, ang babaeng bumiha sa kanyang puso. Habang si Andrea naman ay palakat-lakat lamang sa gilid ng daan sa siyudad. Patingin-tingin sa bawat establishment na nadadaanan. Nag-scroll siya sa kanyang social media account at nakita nga niya ang isang news. Ang litratong isang lalaking matagal na niyang hinihintay at gustong makita. Makaiba ang itsura nito kumpara sa itsura niya habang makasama pa silang dalawa. At ang nagpanganga sa kanya ay ang salitang kalakip ngang pangalan nito, si Andy, isang milyonaryo. Pero anong ginagawa niya sa lugar na yon? Ma'am, umuwi na po kayo? Tanong nga ni Mimi nang na-doorbell siya at ito ang nakbukas ng pinto na di niya alam kung saan siya pupunta. Ngayong alam niyang wala ng planong umuwi pa si Andy sa lugar na yon, kaya ang naisip niyang gawin ay ang umuwi na nga lamang sa kanila. Gusto ko ring malaman kung anong nangyari sa loob ng 3 buwan na wala ako, Mimi. Sagot ni Andre at pumasok na nga sa loob ng bahay. Wala pa ring nagbago, gayang dati. Ganun pa rin ang bahay nila. Wala nga silang alam na naglayas ka, ma'am. Sinabi ko lang na may biglaan kang conference sa abroad at ilang buwan kang mawawala. Hindi naman nagtanong ngang kung ano-ano, pero ang matandang yon, naku, pabalik-balik rito at hinihintay ang pag-uwi mo, kwento nga ni Mimi. Ang akala ko kapag mawawala ako rito ang ilang buwan, mahihinto yan Mimi, pero tingin ko lalong lumala pa ang lahat Nakamali ata ako sa pag-uwi dito, malungkot na sagot ni Andrea, siya na pala. Nagkita kami ni Maureen at ako ang nagbigay sa kanya ng notice for emergency leave mo. Nakanggiting sabi ni Mimi, maraming salamat, Mimi ha. Malaki ang naging utang na loob ko sa'yo, mangya-ngya ngang sagot niya. Walang anuman ma'am. Malaking tulong para sa pamilya. Ko ang para na binigay mo sa akin? At masaya naman ako dahil sa hindi ako napaalis dito sa bahay niyo, sabi ni Mimi at ipinahanda siyang snacks. Nasaan pala sila mama at papa? Tanong ni Andrea rito. Nasa kumpanya sila ngayon. Mamayang gabi pa ang kanilang uwi. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Hindi naman sa nakikialam ako sa inyong pamilya. Pero naging concern lang ako sa'yo. Ma'am, sabi nga ni Mimi. At umalis muna ito saglit. At umakyat ng hagdan at pumasok sa kwarto nito. Pagbalik ay may binigay itong papeles sa kanya. Ano to, Mimi? Tanong nga niya rito. Dokumento yan? Napulot ko kaya nung minsang naglinis ako sa library, sagot ni Mimi. Binasa ni Andrea ang nilalaman at nakita niyang papeles itong pagkakautang ng kanyang nga magulang sa malaking halaga sa pangalan ng isang lalaking hindi niya kilala. Posibleng ito kaya ang dahilan ng pagkakasal nito sa matandang yon? Tanong niya kay Mimi. Posible. Sagot namang ni Mimi. Sige na Mimi, magpapahinga na muna ako saglit. Gisingin mo lang ako kapag dumating na sina mama at papa. Ha,
Paalam nga ni Andrea rito at umaya na nga sa kanyang kwarto. Malinis pa rin gayang dati. Kaya agad nga, siyang humiga sa kama at pinikit ang mga mata. Dapit hapon na ay saka naman siya ginising ni Mimi at sinabing dumating na nga raw ang kanyang mga magulang. Bumangon siya sa kama, toothbrush muna, saka nabihis ng bagong damit. Makalipas ang ilang oras ay bumaba na nga siya nga hagdan, bitbit ang papel na binigay ni Mimi sa kanya. Kailan ka pa dumating, anak? Malumanay na tanong, kanyang ina. Kanina lang po ma, sagot niya rito. Nagmano at saka yumakap, pati na rin sa kanyang papa. Kumusta naman ang lakat mo? Tanong nga niya sa kanyang papa. Wala pa talagang alam ang ma ito na naglayas siya. Kung hindi lamang nasaksak si Andy, malamang hindi niya makikita ang ma ito ngayon. Napahawa na nga lamang siya sa kanyang kwintas na suot yung bigay ni Andy sa kanya na hanggang ngayon suot pa rin niya at wala siyang planong tanggalin iyon. Okay naman papa, but I found this paper on the library. Nang pumasok ako dun, nahulog sa sahig. Naggautang pala kayo pero wala kayong planong magsabi sa akin, hindi lang maliit, kundi napakalaking halaga. Sagot nga ni Andrea. Nakita niya kung paano lumaki ang mga mata ng kanyang magulang at nakatinginan ang nga ito. Nabayaran na yan, anak? Sabi nga kanyang ina na akmang tatayo na nga at kukunin ang papel na hawak niya. Hindi ako ipinanganak kahapon para lokohin niyong ganito. Mama, alam kong bago lang ang petsa na nakalagay sa papeles na to. Ito ba ang dahilan kaya niyo ako gustong ipakasal sa matandang yon? Sabi niya sa mga ito. Nakita niya kung paano natigilan ang kanyang mama at papa. Saan mo nakuha ang tungkol sa bagay na yan? Tanong ng kanyang papa na halang natutuliro sa ibinunyak niya. Alam ko papa. Narinig mismo ngang dalawa kong tanga. Sagot niya at saka umupo dahil kanina pa siya nangangawit sa kakatayo. Magpapaliwanag ako. Anak, sabi ng kanyang papa. Bakit naman kayo nakakautang? Saan niyo ginamit ang pera? Mariin na tanong ni Andrea. Natalo sa kasino ang papa mo at ang kumpanya natin ang ginawa niyang pambayad. Tinubos ni Mr. Gray, pagpapaliwanag ng kanyang ina. At ako ang ginawa niyong pambayad. Anak niyo ako at hindi bagay na basta-basta na lang ibabenta. Kailan ka pa natutong magsugal, papa? Kung ako ang nasa sitwasyon mo at si mama ang gagawin kong pambayat, papayah ka ba? Siyempre hindi. Ganon din ang nararamdaman ko ngayon. Sagot nga niya. Mabait si Mr. Gray, anak. Hindi ka naman niya minamadali? Handa siyang maghintay kung kailan ka handa? Sabi ngang kanyang ina. Napatawa ang mapait si Andrea. I was so disappointed. Ang akala kong mahal niyo ako, pero ipambabayad niyo lang pala ako sa mga utang niyo. Tapos pinatalo niya lang sa sugal lahat. Galit na sagot niya at iniwan ang mamagulang sa sala. Habang si Andy naman ay bumalik sa lugar kung saan sila nakasama at tumirang dalawa ni Andrea. Pagkatapos magilom ang kanyang sugat sa likod, napahatid siya kay Armando. Simpleng damit lang din ang kanyang suot, pero hindi pa lamang siya nakatawid sa taytayan ng masalubong niya si Ara sa labasan. Andy, ikaw ba yan? Masayang sabi nito. Malaki na ang tiyan nito at halatang buntis siguro nag-asawa na. Ako nga. Ara, mukhang busok tayo ngayon ah. Pagbibiro nga niyang sagot. O naasawa na ako. Naisip kong walang mangyayari sa akin kung taong kalye lamang ako at sa kahit kani-kaninong lalaking sumasama, nakangiting sagot ni Ara. Mabuti naman, natuto ka na, sagot naman ni Ende. Kumusta ka na? Okay ka na ba? Natakot ako sa nabalitaan ko tungkol sa'yo. Sabi nga ni Ara, okay naman, gumaling na. Nasa bahay lang ba si Andrea? Tanong nga niya rito. Nang pailing naman si Ara, sabi nga nito, naku, matagal na ring wala si Andrea diyan. Umalis na siya nung nga panahong hindi ka na bumalik. Siguro hindi sanay mag-isa. Hindi naman kami nakausap.
Naitanong ko sa anak kung saan siya nalagay ngayon. Sagot nga nito. Nalungkot si Andy sa nalaman. Siguro nagtampo ang babaeng yun dahil hindi niya ito binalikan. Lintik kasi ang magagong yun. Kung kailan hindi na sana siya babalik pa doon, ay saka naman nag-isip na patayin siya. Kaya ayan tuloy, nakahiwalay silang dalawa ni Andrea. Tumuloy ka muna roon sa bahay mo, Andy. Wala nang tao roon ngayon. Sabi nga ni Ara at nagpatiw na nga sa paglalakad. Sige! Sagot naman ni Andy. Sumunod na nga siya kay Ara. Patawid at pagdating niya sa bahay niya, nakasarado nga ito. Sinira pa nga niya ang kandado para makapasok. Masyadong malinis ang loob, wala na ang nadamit ni Andrea. Siguro dinala nito sa pag-alis. Naisip niya, ang nga pinagdaanan nila doon, ang masaya nilang pagsasama sa lugar nito. Kahit na hanggang ngayon, hindi niya kilala ang totoong pagkataon nito o saan man ito galing. Nasaan si Andrea? Bakit hindi mo kasama? Tanong ni Armando habang napapatingin ito sa kanyang likuran. Umalis na siya. Armando, magtatatlong buwan na rin. Nalulumong sagot nga ni And. Hindi mo kasi binalikan agad. O kaya pinasama mo na lang siya sa pahatid nun sa ospital. Di sana magkasama pa kayong dalawa ngayon, sabi nga ni Armando. Nagsisisi na nga siya kung bakit hindi niya ito pinasama nun. Oo nga Ngayon ko pa naisip ang mga bagay na yan. Malungkot na sagot ni Andy. Oh, anong plano mo ngayon? Hahanapin ba natin siya? Tanong ni Armando. Hindi ko alam, Armando, sagot niya at pumasok na sa loob ng kotse. Isang buwan magmula nang makabalik sa trabaho si Andrea, hindi sila nakibuan ng kanyang mamagulang kahit na gustong kausapin siya ng maito. Galit na galit siya, isang umaga, masyado siyang busy sa pagsasalansan ngang kanyang nga dadalhin dahil sa inumaga na siyang gising. Kapag hininaan pa niya ang kanyang nga kilos, ay paniguradong malelate na nga siya sa trabaho, papalabas na nga siya ang kanyang kwarto nang makatinginan silang dalawa ni Mimi. Narinig kasi nilang dalawa ang sagutan ng kanyang nga magulang sa loob ng kwarto nga ito, isang buwan na ang nakalipas, Maura. Iniipit na tayo ni Mr. Gray. Ang sabi niya, kapag hindi pa natin makumbinse si Andrea na magpakasal sa kanya, ipakukulong niya ako. Problemadong sabing kanyang papa. Akala ko ba naghihintay siya? Bakit iniipit ka na niya ngayon? Nag-alalang tanong ng kanyang mama. Tuso si Mr. Gray. Ayokong dumating sa puntong dadaanin na niya sa anak natin, sagot ng kanyang mama. Natawa ng mapait si Andrea. Kung kailan malaki na ang problemang kinakaharap ng kanyang papa, saka naman nito naisip ang kanyang kapakanan. Sana naisip niyo yan dati pa bago kayo gumawang katangahan, stress na sagot nga niya sa kanyang ina. Kahit makamatayan man, ay hindi siya papayag na may kasal sa matandang yon. Kung kinailangang maglayas siya ulit at hindi na magpakita kahit na kailan, ay gagawin niya. Bakit naman siya ang magdudusa? Gayong hindi naman siya ang gumagawa ng problema? Pinagsisisihan ko na ang lahat, Maura. Kaya kung maari, pakiusapan mo si Andrea na baka pwedeng pumayag na lang muna siyang makipag-date kay Mr. Gray. Kahit ngayon lang. Pakiusap ng kanyang papa. Nahihibang ka na talaga, Ben. Sabi ngang kanyang mama, nailing na napatingin si Andrea kay Mimi na nasa di kalayuan habang nakwawalis ng kanilang marmol na sahig. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka, Mimi. Sabi niya nung dumaan siya sa gilid. Sige, Mom. Sagot nito. Kinuha niya ang kanyang kotse sa garaheng bahay nila. Marami ng alikabok kaya pinagpag niya muna saka pumasok sa loob. Nakabukas naman ng malaki ang gate kaya pinalabas na nga niya ang kotse. Habang nagmamaneho siya, ay lumilipat ang kanyang isip at napapahawa sa kwintas na bigay ni Andy. Kung naisip din ba siya nito ngayon? O baka hindi na? Kung makaroon siya ng pagkakataon, ay dadalawin niya ito at kukumustahin. Umaga pa lang. Saan? Bakulaw na yung mukha mo? Andrea?
Okay ka lang? Tanong ni Maureen pagkapasok niya sa bangko. Welcome back, Miss Manager. Sabi nga ng mga teller. Thank you guys. Sagot niya sa mga naroon. Maupo ka rito. Dali. Sabi naman ni Maureen. I'm stressed, Maureen. Nakakasama ng loob kapag pamilya mo ang involve. Sagot niya at umupo sa tabi nito. Kumusta na pala yun? Tanong sa kanya ng kaibigan. Nalulong sa sugal ang papa ko. Pati ang kumpanya namin na isanla sa kasino. Kaya ayun? Tinubos ng matanda? Sagot niya. In short, ipinambayad kang utang. Grabe naman. Nakakainis yun. Ano bang klaseng magulang ang meron ka? Sila ang nagtatamasa. Tapos ikaw ang nagdurusa. Sabi naman ni Maureen. Yun nga at ang masakla pa, iniipit na silang matandang yon. Kung hindi raw ako papayak, ay ipakukulong ang papa ko. Sagot niya at napabuntong hininga. Hayaan mo lang makulong para matuto naman. Suhestiyon naman ni Maureen. Maya-maya lang ay nakita na niyang nakakunot ang ni Maureen habang nakatingin sa cellphone nito. Bakit? Tanong nga sa kanya ni Andrea. Guwapo, no? Pinakita nito sa kanya ang isang litrato at nakita niya ang nakangiting mukha ni Andy habang nakasuot ng long sleeve polo na kulay dark blue. Bigla siyang nakaramdam ng kaba sa kanyang puso. Ibang-iba na ito sa Andy na nakilala niya. Noon na basagulero na halos puno, nang pasa ang mukha at putok ang labi kada uwi sa bahay nila. Kilala mo to? Tanong niya kay Maureen. As if magugustuhan ba ako nito? Kung ikaw, pwede pa. Nakangiting sagot ni Maureen. Dahilan para mapakunot? Ang kanyang no. At bakit naman hindi ka magugustuhan yan? Maganda ka naman, Tanong niya rito. Wala kaming kumpanya. Sis, ang maganitong klaseng lalaki. Mataas ang standards pagdating sa babae. Sabi nga ni Maureen, bakit mo nga pala kilala yan? Tanong niya rito, hindi mo ba alam? Milyonaryo yan at laging nafi-feature sama business magazine. Yung pinsan ko kasing bago lang, nakapasa ay gustong magtrabaho sa kumpanya nito. Gusto niyang isama ako sa pag-apply pero sabi ko, duty ako ngayon Alam mo naman ang taga-probinsya. Kaya hindi sanay dito sa siyudad. Sagot naman ni Maureen. Kailan ba niya balak pumunta dun? Tanong ni Andrea. Hindi ko alam Matagal pa yung day off ko rito. Ang kinakatakot ko baka kasi maubusan siya ang slot. Sagot nga ni Maureen habang nilalagyan ng foundation ang mukha. May ihahatid akong papeles mamaya. Baka pwede ko siyang isabay. Alam ba niya kung saan banda ang kumpanyang lalaking yan? Tanong ni Andrea. Masaya ang puso niya dahil makakaroon na nga siyang rason para makita si Andy. Alam niya. Salamat, Miss Manager ha. Nakakahiya. Nakangiting sabi ni Morine. Okay lang naman, sagot ni Andrea sa kanapangiti. Nahulingang dating si Andy sa kanyang opisina. Tumatanggap si Langam ga aplikante ngayon dahil lumalago na ang kanyang kumpanya at marami ng trabaho. Marami na bang maaplikante na dumating? Tanong niya sa kanyang asistan habang tinutupi ang kanyang long sleeve nang makasalubong niya ito sa hallway ng kumpanya. Yes, sir. At saka, may nakihintay pala sa sa loob ng opisina mo. Sagot nga nito. Pero ang nagpakunot ng kanyang, no ay ang sinabi nitong may naghihintay sa kanya sa kumpanya. Wala naman siyang inaasahang bisita ngayong araw kaya agad siyang pumasok sa opisina at bigla na lang siyang natigilan sa kanyang nakita. Ang nakangiting mukha ni Andrea habang nakatingin sa kanya. Amot saring emosyon ang nararamdaman ni Andy. Gusto niyang takbuhin ang distansya nilang dalawa at yakapin ito ng sobrang higpit. Hi, dapat ko pa bang ipakilala ang sarili ko sa bagong ikaw? But anyway, flowers and cake for you. Sabi nito at itinuro ang dalang bouquet at cake na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Lumapit ito at binigyan siya ng halik sa pisngi, kaya agad na natigilan si Andy. Hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Pero agad siyang natauhan nang marinig niya ang magandang tawa nito. Have a seat, Andrea.
Paano mo pala natunton ang kumpanya ko? Tanong niya rito. Ibang-iba na ang itsura nito ngayon kumpara nun. Siguro pareho, lamang silang may itinatago sa kanilang mga sarili. Mas gumanda itong lalo na parang ayaw na niyang mawala ito sa kanyang paningin. At masyadong nasurpresa siya sa pagpunta nito ngayon at may dala pang bulaklak para sa kanya. I drop someone here aplikante ngang kumpanya mo. Pinsan siya ngang kasama ko sa trabaho. At nalaman kong ikaw ang may-ari, kaya bumili na rin ako ngang pasalubong para sayo. Nagustuhan mo ba? Nakangiti nitong sagot, nahihiya siya sa kanyang sarili. Wala pa ring nagbago, ito pa rin ang Andrea na nakilala niya noon na sobrang maalaalahanin. Masyadong kaswal lang, na para bang walang maraming tanong kung bakit naging ganito ang buhay niya. Kung noon, doon lamang siya sa isang pangit na bahay nakatira kasama nito. Oo naman, salamat. Kumusta ka na pala? Yung sugat mo, gumaling na ba? Wala na akong narinig tungkol sa'yo mula pa noon. Sabi nga ni Andrea, umasim ang panlasa ni Andy. Konting-konti na lang. Parang gusto na nitong manumbat sa kanya kung bakit hindi niya ito binalikan nun. Gumaling na, tipit na, sagot nga nito. Kung dati ay okay lang silang dalawa na magkatabi, na mag-usap. Pero ngayon ay parang naging awkward na ang pakiramdam ni Andy. Masaya akong malaman yan. But anyway, hindi na ako magtatagal. On duty ako ngayon eh. Paalam nga ni Andrea sa kanya. Pagkaalis ni Andrea, parang nawala na nga siya sa kanyang sarili. Hindi niya namalayang bumukas ang pintuan at pumasok si Armando. Saan mo ibibihayan? Tanong nito habang nakatingin sa bukit at cake. Para sa akin to, sagot niya. Napakunot no naman ang kaibigang si Armando. Kanino naman galing? Lakas makakwapo. Iba na pala ang ihip ng hangin ngayon. Babay na ang nagbibigayng bulaklak. Nailing na sabi ni Armando. Galing kay Andrea yan, sagot ni Andy. Ha? Si Andrea? Nagpunta rito? Kulat na tanong ni kay kaibigan at tinitigan siya ng maigi. Oo. Nagulat nga ako pagbukas ko ang pinto. Nandito siya eh. Sagot naman niya at sumandik sa kanyang swivel chair. Anong sabi? Nagulat ba siya dahil naging ganito ang buhay mo kumpara noon? Pangmamarites na ni Armando at umupo sa couch. Hindi naman. Nangungumusta lang? Sagot nga nito. Inabot ng gabi si Andy sa kumpanya kaya tinanggap na lang niya lahat para walang uwing luhaan. Tuloy-tuloy na sana ang kanyang paglabas ng binulabok. Siya ng malakas. Sa tunok ng kanyang cellphone. Sa loop na kanyang bulsa. Kaya agad niyang tinignan dahil baka importante. Pero lumunda ang kanyang puso nang makitang pangalan ni Andrea ang nasa screen. Kaya agad niyang sinagot. I'm trying to call you out at nagbabakas sakaling ito pa rin ang numero na gamit mo hanggang ngayon. Andrea, sinagot mo na. Alam kong ikaw ito dahil ang lakas ng tibok ng puso ko. Sabi nga ni Andrea sa kabilang linya na halatang lasing. Napakunot ang nuni Andy. May problema siguro ito kaya ito naglalasing ngayon. Nasaan ka ba? Seryosong tanong ni Andy na halata namang nakaalala. Nasa club, naglalasing. Halika rito, tulungan mo ako, sagot ni Andrea. Saan bang club yan? Pupuntahan kita. Naalarmang tanong ni Andy at tumakbo nga siya palabas. Saka pumasok sa loop ngang kanyang kotse. Asa ka club? Sa harap ngang Hems Hotel. Sagot ni Andrea saka pinutol ang tawag. Agad niyang pinaharurot ang kotse niya papunta sa lugar na yon. Pinark niya sa gilid sa kalumabas at dumiretso sa loop. Hinanap ngang kanyang mamata si Andrea. Kanina pa siya nagmumura sa isip dahil hindi niya ito makita.
May nakita siyang isang babaeng nakayuko sa may sulok kaya agad niya itong nilapitan. At hindi siya nakamali si Andrea nga at sobrang lasing na. Dumating ka pala. Akala ko hindi eh. Nakangiti nitong sabi pero masama na ang hilatsa. Hindi na mayos ang tayong ang ulo nito. Kailan pa kaya ito nagsimulang uminom at mag-isa lamang sa lugar na to? Sa isip nga ni Andy at sabi nga nito, tama na yan. Andrea, sobrang lasing ka na. Hindi ka pa rin hihinto sa pag-inom? Ano bang problema mo? Tanong ni Andy rito. Sagot naman ni Andrea, ikaw? Ikaw ang problema ko? Hindi ka marunong tumupat ng nga salita mo? Kung binalikan mo lang ako nun, hindi sana matutuloy ang pagpapakasal ko sa matandang yon? Gago ka eh, lalaking walang puso. Sagot nito habang nakatitik sa kanya, pero tumutulo ang ngaluha. Nakatulala lamang si Andy habang nakatingin rito. Ikakasal na to. At halatang hindi nito, gusto ang ideyang yon. Hindi ko alam. Tanging nasabi niya, talagang hindi mo alam? Kung bumalik ka noon ay, aman mo, lintik na buhay to. Ipinambayad ako ngang magulang ko sa utang ngang, papa ko na naitalo. Niya sa sugal. Napakabuting magulang? Diba? Mapait na sabi ni Andrea. I'm sorry, Andrea. I didn't know. Sabi niya saka ito nilapitan at niyakap ng mahigpit. Help me, please. Ayokong makasal sa lalaking yon. Sabi nga ni Andrea hanggang sa nakatulok nga ito sa dibdib ni Andy. Napapatingin siya rito ngayon. Mahal niya ito, kaya ayaw niyang makasal ito sa iba. Gusto niyang siya lang ang lalaking pakasalan nito at wala ng iba pa. Makalipas ang ilang oras, ay naihatid na nga ni Andy si Andrea sa bahay nito. Tinatawag na nga siya kaya agad niyang binilisan ang pagmamaneho. May hindi inaasahan siyang bisita pagdating niya sa bahay ang nakangiting mukha ng kanyang Uncle Thomas. Andy, kumusta ka na? Masayang bati nito sa kanya. Okay lang ako, Uncle, sagot niya at bumeso rito. Kapatid itong kanyang papa at ito ang close niya sa lahat. Tumandang hindi nakapag-asawa at hindi niya alam kung ano ang gusto nito sa isang babae. Saan ka ba galing? Ba't ang tagal mong umuwi? Tanong nito sa kanya. Sa kumpanya. Inabot akong gabi sa pagtanggap ng mga aplikante, sabi nga ni Andy. Job, parang lumalawak na ang kumpanya mo ngayon. Sabi nga ng kanyang uncle at tinapik ang kanyang balikat. Oh, uncle. By the way, what's the catch? Napadalo ka ngayon? Parang dati lang, mahirap kang hagilapin. Tanong niya rito. Sobrang busy ko dati pero ngayon hindi na masyado. At naisipan kong dalawin ka. Matagal na rin tayong hindi nakita. Nakangiting sagot ng kanyang uncle. Oo nga po. Hindi ko na maalala kung kailan yung huli. Sabi niya. Yes. Saka nandito rin ako to inform you that I'm getting married. Nakangjiting sabi nito kay Andy. Napakunot no naman si Andy at tugon naman nito. Wow, who's the lucky woman? Tanong niya. Kinuha ng kanyang tiyuhin ang cellphone nito sa loob ng bulsa at kinalikot. Maya-maya lang ay may pinakita itong litrato sa kanya. Siya, sagot nito. Parang nahulog nga sa kinaupuan niya si Andy. Kulang na lang ay sasabog ang puso niya sa sobrang pagkagulat. Si Andrea ang papakasalan ng kanyang tiyuhin. But Andrea didn't agree marrying this old man naglalasing pa na ito kagabi. Ang lit talaga ng mundo nila. Parang makaribal pa silang dalawang ganyang tiyuhin pagdating sa isang babay lamang. Mahal mo ba, uncle? O may mga dahilan ka lang? Tanong naman ni Andy. Tumayo muna siya saglit at kumuhang alak. Pagbalik niya ay may dala nga siyang dalawang baso pati na rin ang alak. Binuksan niya ito at nilagyan ang kanyang uncle sa baso sa kabinigay rito. Pwede na rin. Whatever my reason is, hindi na importante yun. Basta may mag-alaga sa akin hanggang sa mawala ako sa mundo. Sa tingin mo, magiging mabuting asawa ba siya sa akin? Tanong ng kanyang uncle.
Napalunok si Andy kaya agad niyang tinungga ang alak na nasa kanyang baso. Sort of. She looks nice. Sagot lamang niya. Thank you, sabi naman ng kanyang tiyuhin. Ilang bote na nga rin ang kanilang naubos. Pero hindi nakaramdam itong pagkalasing. He was worried at hindi niya alam kung paano ipaalam sa kanyang tiyuhin ang koneksyon niya sa babaeng pakakasalan nito. Mahal niya si Andrea. And she won't let her suffer at magpakasal sa lalaking hindi naman ito mahal kahit siya pa ang lalaking yon. Hangat niya ang kaligayahan nito. Sabi na nga nito at naglakas loob, mahal ko ang babaeng pakakasalan mo, uncle. Makakilala na kami bago pa makautang ang papa niya? Sayo. Makasama kaming nakatira sa isang bubong nun. Siguro naman, kung ang naging rason mo lang ay ang makabayad siya sa pagkakautang ng magulang niya, ipaubaya mo na siya sa akin. Mahal ko siya dahil yun ang nararamdaman ko, hindi sa iba pang dahilan. Ako na bahalang magbayad sa iyong utang na dahilan ng lahat ng ito, sabi nga niya rito. Napatitik na nga lamang ang kanyang tiyuhin sa kanya. Masyadong maliit ang mundo. Diba? Alright, mahal na mahal kita ng higit pa bilang pamangkin ko. Hindi ko na itutuloy ang kasal. Hangat ko ang kaligayahan. Ninyong dalawa. Gusto ko siyang makilala bilang isang babaeng mahal ng pamangkin ko, hindi sa isang babaeng pambayad utang lang. Tutal. Mas nababagay naman siya sa'yo kumpara sa akin, nakangiting sagot ng kanyang tiyuhin. Maraming salamat, uncle. Sabi niya at nagyapan silang dalawa. Kinabukasan ay agad pumunta si Andy sa bahay ni Andrea. After nga, mamasettle ang utang ng kanyang ama sa kanyang tiyuhin, dumaan muna siya sa jewelry shop upang bumili ng singsing. Natuntang na nga niya ang bahay nito nang inutusan niya si Armando. Makalipas ang ilang oras ay nasa labas na nga siya ng bahay nito. Sinubukan niyang mag-doorbell. Bumukas ang gate at lumabas ang isang babae. Magandang umaga. Nasa loob ba si Andrea? Nakangiting tanong nga niya rito. Wala si Ma'am Andrea, pero yung nga magulang niya nasa loob, nakangiting sagot naman pabalik ng babae. Pwede bang pumasok? Sipo. Sa kanila palang bukas ng gate. May bisita po kayo, sir. Sabi ngang babae sa dalawa nang marating nila ang sala. Maupo ka riyan, iho. Sabi nga lalaking may edad na. Magandang umaga po. Ako po pala si Andy. Nandito ako to settle things out. Regarding naman sa pamimilit ninyong ipakasal ang anak niyo sa pinakautangan ninyo, wala na pong problema, sir. Bayad na kayo at wala nang kasana magaganap, sabi niya. Nakita niya kung paano napatanga ang dalawa sa kanya. Paanong? Sagot ng papa ni Andrea. Nakausap po kaming dalawa ni Mr. Gray. At pamangkin niya ako. At sakto namang makakilala kami ngang anak ninyong si Andrea. Sinalo ko ang utang mo sa kanya at hindi ibig sabihin nun na sa akin niyo naman ipakasal ang anak niyo. Hindi ko ito ginagawa dahil sa ganon pa rin na dahilan. I'm doing this dahil humingi ng pabor ang anak ninyo sa akin. Nakangiti niyang sabi habang ang nga ito ay nakatitik lamang sa kanya. Maraming salamat. Gagawa kami ng paraan para mabayaran ang utang na yon, sabi ng mama ni Andrea. Umiling naman ang lalaki at tugon nga nito, hindi na po kailangan. Hindi matutumbasan ng malaking halaga ang pagmamahal ko sa anak niyo, ma'am sir. Kaya sana, bigyan niyo lang akong chance na iparamdam ko ito sa kanya. 50,50 pa ang lagay ko sa kanya, natatawang sagot ni Andy. Oo naman, ikaw ang bahala. Malaki ang naging kasalanan namin sa anak namin. Hindi kami pumapayag ngayon dahil sa sinalo mo ang pakakautang, kundi dahil sa sinseridad mo at pagmamahal para sa kanya, nakangiting sabi ngang matandang lalaki. Nagtataka si Andrea kung bakit paglabas niya ngang bangko ay nakita niya si Andy na nakangiting nakatingin sa kanya. May dala itong buket at ibinigay sa kanya, pakalapit niya rito. What's that for? Tanong niya rito nang matanggap. Pwede bang manligaw? Balik tanong kaagad ni Andy sa kanya. Bakit mo naman ako liligawan? Tanong niya ulit rito. Nakita niya kung paano napasimangot si Andy. Magtatanungan na lang ba tayo hanggang bukas, Andrea? Sumagot ka na ng maayos. Tanong nga niya rito. Mukha ba akong nagbibiro, Andy?
Siyempre magtatanong talaga ako. Nakataas ang kilay niyang tanong. Pero ang totoo ay kanina pa nga siya kinikili. Matagal na nga niya itong pinapangarap na mangyari. Kaya tumututol talaga siyang may kasal sa matandang yon dahil ang lalaking ito ang gusto niyang makasama habang buhay? At ito ang lalaking mamahalin niya ngayon, bukas? At magpakailanman. Siyempre lang. May utang ka sa akin dahil inayos ko na. Ang problema mo, sa akin ka na mapupunta at hindi sa matandang yon. How was that? Sabi nga, nitong si Andy. Huh? Sagot ni Andrea na nagugulya. Sa tiyuhin ko pala nakautang ang papa mo. Kaya kinausap ko at pumayag naman na ihinto na lang ang pagpapakasal mo. Sa kanya dahil napipilitan ka lang. Kaya yun, tapos na ang problema mo. Kaya ngayon, ako na lang ang sikasuhin mo because you are mine. Sagot nga nito at kinindatan siya. Talaga? Salamat, Andy ha? Masaya siyang lumapit dito at niyakap siya ng mahigpit at isang malutong na halik sa labi ang ibinigay niya. Natigilan si Andy sa kanyang ginawa? Pati rin siya ay natigilan. Anong ibig sabihin ng halik na yon? Tanong ni Andy sa kanya. Masaya lang ako. Huwag mong bigyan ng kahulugan. Nahihiyang ang sagot ni Andrea. Talaga? Ang magkaibigan na hindi nagbibigayan ng halik sa labi eh. Unless more than friends ang tingin mo sa akin. Mahal mo ba ako? Diretso, natanong ni Andy kay Andrea. Sino ba naman siya para mag-inarte pa? Kaya agad siyang tumango sabay sabing, pakakasalan mo ba ako? O naman! Ito, suot mo. Sagot nito at may nilagay na singsing sa kanyang kamay. Napasimangot si Andrea. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan ang singsing? Tanong nito sa kanya. Maganda, pero wala man lang nakaka-excite sa pag-propose mo. Lumuhot ka man lang sana para maganda ang dating, nakangisi niyang sagot. Napakamot na nga lamang sa batok si Andy habang nakatingin sa kanya. Pareho lang naman yon, sagot nito at hinalikan ang kanyang buhok. Buti na lang pumayak ang tiyuhin mo. Ano namang sabi niya? Tanong niya rito. Siyempre, mahal na mahal niya ako. Saka hindi naman pwedeng hahayaan na lang kitang may kasal sa kanya kung companion lang naman ang gusto niya. Nandito naman akong totoong nagmamahal sayo. Marami naman siyang mahahanap na mga kasing edad niya diyan, sagot ni Andy. Oo nga hindi pa nga kami nakausap nga magulang ko, sabi naman nga babay. Huwag mo na alalahanin pa dahil una ko na silang kinausap bago kita pinuntahan rito. Sagot naman ni Andy at pinakbuksan siya nga kotse. Talaga? Anong sabi nila? Tanong niya. Pumayak naman sila. Saka inamin ko na rin sa kanila na mahal kita. At hayaan ka na nga lang nilang maging masaya na kasama ako. Pumayag naman agad sila kaya wala na tayong magiging problema pa. Pag-explain na ni Andy at nagmaneho na ng kotse paalis. Maraming salamat. Tanging nasabi niya. Of course, wala akong kayang gawin para sayo, sagot nga ni Andy. Napangiti na nga lamang si Andrea. Napakaswerte niya dahil nakatakpo siya nga lalaking gaya ni Andy. I love you, sabi niya rito. I love you more, sagot naman ni Andy. Dumating na nga ang araw na kanyang pinakahihintay ang may kasal siya sa babaeng mahal niya. And now, he was standing in front of the altar, waiting for the most beautiful woman that he chose to live with for the rest of his life. Sobrang bagay sa suot nitong wedding gown habang dahan-dahang naglalakat papalapit sa kanya. Puno ngang pawis ang kanyang nu at samut-saring emosyon ang kanyang nararamdaman. Napapuna siya sa kanyang ngaluhan na bigla na lamang tumulo sa kanyang nga matang nga sandaling yon. Ingatan mo ang anak namin, Andy. Sabi ng papa ni Andrea nang makalapit ang ma ito sa kanya. Opo. Huwag po kayong maalala. Nakangiting sagot ni Andy at nakmano rito. Saka naman niya hinalikan sa pisngi ang mama ni Andrea at niyakap ng mahigpit at sabay nga silang dalawa na humarap sa altar habang nakahawak sa kanyang braso si Andrea. Huminga siya ng malalim nang magsimula ng magsalita ang pari. We are all gathered here today to witness the union of Andrea and Andy, panimula ng pari. Tumahimik na ang buong paligid.
pero siya ay kanina pa kinakabahan. Mainit na kamay ni Andrea ang humawa sa kanya para mapatingin siya rito. Relax. Naitense ako sa ginagawa mo eh. Matutuloy ang kasal nating dalawa. I'll assure you that. Nakanggiting sabi ni Andrea. Hindi ko maiwasang kabahan. Mahinang sagot naman ni Andy. Nakita niyang may mikropono ang malapit lamang sa kanila at tatanungin na nga silang pari isa-isa. And now, Andrea, do you take Andy as your husband, in richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part? Tanong ng pari. Ido, sagot ni Andrea. And you, Andy, do you take Andrea as your wife? In richer and in poorer, in sickness and in health, till death do us part? Tanong ng pari sa kanya. Yes, Father, sagot naman niya. At sa wakas, and now, I pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Anunsyo na namapari. Lumapit siya ng kaunti kay Andrea. Inalis niya ang nakatabing belo sa mukha nito at hinalikan niya ng mariin sa labi. At pagkatapos nun, narinig niya ang palakpakan ng lahat ng taong nanonood. Minsan, kailangan nating mawala para mahanap ang tunay nating sarili. At sa paglalakbay na yon, natutunan nina Andy at Andrea na ang yaman ay hindi nasusukat sa laman gang bulsa, kundi sa lalim gang pagmamahal na inaalay natin sa isa't isa. Ang bawat sugat ay gumaling, ang bawat utang ay nabayaran, at ang bawat luha ay napalitan ng sumpang habang buhay. Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-ibig na totoo ay laging nauwi sa tahanan. Hanggang sa muli, ito ang ating kwento ng pag-asa at pag-ibig.